Welcome to Donmar TV News Channel. Kinumpirma ni National Task Force for the West Philippine Sea Chairperson Secretary Hermogenes Esperon na nagsampa na sila ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Kaugnay ito ng panibagong close-distance maneuvering incident sangkot ang isang China Coast Guard vessel sa Bajo de Masinloc o kilala rin sa tawag na Scarborough o Panatag Shoal. Ang Philippine Coast Guard ang naghayag na muntik nang magkagitgitan ang barko ng PCG at China sa Bajo de Masinloc. Nangyari ito noong March 2 at ika-4 na insidente na ito ng close-distance maneuvering incident sa bisinidad ng Panatag Shoal. Kinundi na ito ng PCG at sinabing malinaw na paglabag sa 1972 International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Samantala, nananatiling Pilipinas ang may karapatan at jurisdiksyon sa Bajo de Masinloc ayon sa Malacanang. Ginawa ng palasyo ang pahayag matapos magmatigas ang China at angkining muli ang pinagtatalunang teritoryo. Sa isang pahayag, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na may kapangyarihan umano ang Beijing sa teritoryong tinatawag nilang Wangyan daw at umaasa itong igagalang ng Pilipinas ang karapatan ng bansa. Dagdag pa nito, dapat umanong iwasan ng Pilipinas na manghimasok sa pagpapatrolya at law enforcement ng Chinese Coast Guard sa Scarborough Shoal. Sakop ng teritoryo ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc na nasa ilalim ng administrasyon ng probinsya ng Zambales. Sa 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands, walang bisa ang 9-dash claim at historical rights ng China sa South China Sea. President Rodrigo Duterte is expected to attend the grand rally of the PDP Laban Kusiwing in Cebu City on March 31, Thursday. According to PDP Laban Secretary General and Acting Cabinet Secretary Melvin Matibag, the President will endorse his candidates for the 2022 polls. So March 31, Thursday, that will be the first public appearance of PRRD to endorse the candidacy of PDP Laban. Matibag is also hoping that President Duterte will endorse presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I don't want to speculate, but as a PDP Laban, who made already the endorsement of Senator Bongbong Marcos to be the president, the next president, I'm also hoping that the president will make a personal endorsement. The PDP Laban official said Duterte is expected to attend around 20 campaign rallies of the party. Matibag explained that while the PDP Laban officially endorsed Marcos' presidential bid, it is still up to President Duterte, the party chairman, to directly endorse his preferred candidate for the presidency. In a chance interview in Zamboanga City, BBM is still hopeful of Duterte's endorsement. Alam mo naman si Presidente, he keeps us on our toes eh. So wala, I hope so. Bukas po ay simula na ang galaw ng PDP Laban Administration Party ni Pangulong Duterte para magkampanya at mag-endorso ng national and local candidate sa Cebu. Diyan muna kayo at tatalakayin ko po ang isyong ito. Okay? Ang kampo naman po ni Bongbong Marcos ay nandyan po sa may Mindanao at patuloy na dinudumog dahil sa kahit saan lugar. Ang dami po ng mga taga Mindanao na sumusuporta sa BBM Sara Tandem. Pangatlo na ating discuss na rin ay ito tungkol sa party list kasi nakita ng Malacanang na masyado raw nagagamit ang party list system ng mga mayaman. So medyo kakaiba yon dahil yan ang kasing batas. Kahit sino pwede maging party list eh. Pag-usapan natin itong tatlong ito. Okay. Unahin muna natin itong issue tungkol po dito sa pagsisimula na. Ito yung sinasabi natin na pag gumalaw ang political party ng administration, malaking tulong ito sa kung sino man kailang kandidato. Tulad na sinabi ko, ang Visayas, ang Cebu, na isa sa pinakamalaking baluarte ng mga botante on record, okay, ay unang pupuntahan ng PDP Laban national candidate at local candidate. At ang balita ko, mismong si Pangulong Duterte ay pupunta ron para i-endorso ang kanyang mga kandidato. Ito na ho yung makinarya na sinasabi natin. Ito na ho yung magbibigay ng malaking suporta sa kailang kandidatong national and local. Pag gumalaw ang makinarya ng PDP Laban, majority ng mga incumbent local official, maging sa national, ay member nila. Mag-iiba po ang galaw. At bilang bahagi ng mga pagbabagong ito, alam naman natin na ang PDP Laban, under Cusi at Pangulong Duterte, si Bongbong Marcos at Sara Duterte ang susuportahan. Kaya ito yung inaabangan ko na siguradong magbabago. Lalo pang tataas ang survey niyan. Tandaan nyo, aabangan natin yan dahil marami silang gagawin. Simula pa lang bukas yan sa Cebu. Sigurado maraming tao.
Okay, yun namang BBM Sara ay patuloy pong umiikot sa Mindanao. Sa kasalukuyan ngayong umaga, napakaaga ng rally nila sa Zamboanga del Norte. Umaga pa lang, ang dami na pong tao, madaling araw pa lang, nandudun na daw talaga. Namumula ang lahat ng crowd na kailang pinuntahan kahapon nasa Zamboanga City, nasa Zamboanga Region, ang grupong ito. Nung isang araw naman, alam naman natin, galing sila ng North at South Cotabato, General Santos City, Sultan Kudarat, na daan-daang libong mga mamamayan ang sinasabing dumadalo sa kanilang mga pagtitipon. Kung ano ang lakas ng tao dun sa Sultan Kudarat, dun sa North Cotabato, General Santos, ganun din. At maging sa Zamboanga kahapon. Nagulat nga yung mga local executive, bakit ganun karami? Parang hindi sila makapaniwalang ganun karami ang tao mismo dun po sa pinagsasagawaan ng BBM Sara tandem na ito. Okay? So, buong Mindanao, paikot-ikot sila. So, dahil nga po sa, alam mo na, nauna pong kanilang inikutan na yung Luzon, National Capital Region at Visayas. So, iikot pa rin yan. Pero ngayon na iniikot nila ang buong Mindanao at ang ganda ng pagtanggap ng mga kababayan natin doon. Yung napakataas na rating ng magpartner na Marcos at Sara ay consistent nga ito, tapos nakikita sa crowd. Walang fake crowd dyan, walang edited na mga picture at video dyan. Talagang taong bayan po yun. At ipinapakita ng taga Mindanao kung ano ang nakikita nilang lakas ng suporta sa dalawang ito sa Luzon, Metro Manila at Visayas, ginagawa din nila. Kaya, kung yung mga gunita, na ilang beses ko na rin binanggit dito, 68% sa survey noong February ang Marcos sa Mindanao. Napakataas ng 68 at akala natin baka hindi mapatunayan, pero ngayon sa ilang araw na mula nung Sunday, ngayon Wednesday na. Ilan ang araw ito? 4 na araw na pag-ikot sa Mindanao. Lahat ng lugar na pinupuntahan nila ay punong-puno yung crowd, punong-puno ng tao. So nagpapatunay na yung 60% hindi nagsisinungaling. 68% actually. Kay Sara mas mataas dahil alam natin, taga Mindanao. 80% nga kay Sara kung di ako nakakamali sa buong Mindanao. So talagang antindi ng tandem na ito, Luzon, Visayas, Mindanao at siyempre sa abroad. Kayong mga Pilipino sa abroad, alam kong ganun din ang dating dyan. May mga rally rin kayong ginagawa, pagtitipon dyan na nakikita namin dito. Na talagang ganun din ang solid na suporta. So, tawa natin kung anong mangyayari sa mga kalaban kung makakahabol pa sila. Okay? Sige. At pwede kayo mag-comment, react dito sa bagay na ito. Pangatlo na ating topic ay itong issue ng party list system, party list law. Ang ibig sabihin po ng party list law ay magkaroon po ng mga marginalized sector, ang ating taong bayan, magkaroon ng kinatauan sa Kongreso. At doon sa sistema ng batas, percentage ang pinagbabasihan. Hindi natin inihahalal yung mga magiging congressman nila kung hindi yung pangalan ng party list accredited, inaproban ng COMELEC. Yun po yun. At marami po ang nagiging party list. Itong kasalukuyang 18 Congress, kung di ako nakakamali, umabot ng 61 ang congressman party list. Ang dami. Pero ang tanong, ito ba ay lahat ay marginalized sector? Naaayon ba sa batas? Parang hindi. Kasi nakita na mismo at si Pangulong Duterte ang nagsalita na nagagamit ng iba. Mayayamang angkan, mayayamang personalidad ang merong party list sa Kongreso. So mukhang naaabuso nga. Kasi hindi sila marginalized. Ang marginalized, mahihirap. Komunidad, sa mga barangay, sa mga liblib na probinsya, region, munisipyo at kapitol, kung saan-saan lugar. Ganun po ang marginalized. Yung manggagawa, okay, magsasaka, estudyante, ayan, katutubo, ayan, yan ang totoong marginalized sector. Teachers, or ibang grupo. Ay ngayon po, yung karamihan ang mga congressman ay asawa ng senador, asawa ng congressman, angkan ng mga congressman, governor yung ama, yung asawa ay mayor, yung mga anak ay konsehal, congressman, tapos meron pa silang party list. Di ba? So parang sila kinatawaan ng mayaman, hindi kinatawaan ng mahirap. Yun ang nakita. Actually, matagal ko nang alam yan, pero nakita na ni Pangulong Duterte na naaabuso sa matagal ng panahon. At ang sinasabi ng Pangulo dahil sa batas. Kasi dun po nung araw kasi itong party list, wala ito. Sectoral nung araw. Sa ilalim ng saligang batas, merong sectoral representative. Appointed lang yan ng Malacanang. Kung sino talaga yung kumakatawan sa sectoral, i-appoint ng Malacanang bilang sectoral representatives. So binago yun dahil nagiging personal daw. Pabor lang sa Malacanang yung nagiging kinatawan.
gumawa ng party list law. Meron na tayong batas sa party list system. Okay? Kailangan mag-apply ka sa COMELEC, subject for approval. Pag na-approvean, saka ka lang. Ang problema, ang na-approvean po ay talagang mayayaman na may-ari ng party list. Parang mali. Kaya ang sabi ng Pangulo, may problema sa batas, dapat baguhin ito. Another problem ito na dapat ay pagtuunan ng pansin ng susunod na Pangulo. Kasi kung hindi babaguhin yung provision ng party list law, magpapatuloy na yung mayayaman ang nakakaupo sa pagiging party list. Na dapat yung marginalized sector na mahihirap, dapat sila ang magkaroon ng boses talaga. Nagagamit, yung ng OFW, congressman, may mga ganun eh. Pero yung pala, inapunta lang sa Saudi, pagdating dito, OFW na, party list na. Yung senior citizen, hindi mo malaman talaga kung sinong lihitimo. Nag-aaway-aaway pa dyan. Ang dami yung sektor na inaangkin at ginagamit dito sa party list system na mukhang naaabuso. Dapat talaga baguhin. Kayo, ano inyong masasabi dyan? Sang-ayon ba kayo baguhin ito? Sang-ayon ba kayo i-abolish na ito? Sang-ayon ba kayo na baguhin ang sistema? Malaya po kayo makapag-comment, react sa mga bagay na ito. Marami pong salamat.